Okay, hello, good day sa'yo, Gemini. So, welcome back sa Happy Angel Reading. Ngayon, napakaganda na ating gagawing card ngayon. Titignan natin, no? Kung kumusta na yung taong naiinggit sa'yo, yung mga taong nanakit sa puso mo, ang taong naninira sa'yo, no? So, titignan natin kung anong universal karmic justice ang ibibigay ng ating universe sa mga pasaway na taong na ginugulo kayo. It's whether makikita din natin kung either na mo yan, no? Persons mo ba yan, family mo, o unknown na persons mo yan, o kapitbahay. We'll try to look at kung meron nun, no? So, bibigyan ko rin kayo ng mga guidance. Gagamit din tayo ng karma card, no? Para makakuha tayo ng sign, kung anong sign, no? At meron ka rin syempreng reward na ipapakita ng universe para sa'yo, kung anong aral ang nadulot niyan sa'yo, no? So, we will begin na po, no? Ayan. So, let's see. Para po ito kay Gemini. So, syempre, no? Marami na rin ang nagpasakit, no? Hirap na hirap ka rin sa mga ganong pinagdaanan mo, no? So, kailangan magkaroon tayo ng peace. Hindi ko sinasabi na mag-guilty kayo, hindi ko sinasabi na magtanim kayo, no? Hindi ko sinasabi rin na ginawa natin to hindi para manatili yung galit sa atin, no? Kundi para makuha mo ang justice at peace of mind mo rito, no? Kaya natin gagawin ang spread na to. Ito, ang peace of mind na yan ay talagang nararapat sa'yo, no? Para maging, para maka-move on ka at para magkaroon ka syempre ng kapatanagan sa iyong isip, no? At sa puso mo. So, sit back and relax. Let's check. Ayan. Tignan natin ang ginagawa nila, no? Ano ang eksaktong energy, inggit, o paninira na ibinabato nila sa iyo, Gemini. Para kay Gemini. King of Wands. Ang karma, ang timbangan ng karma, ito yung the karma core. Dito mo ilalagay yung karma, justice card, bilang sentro ng nito. Kumbaga, ito yung makikita natin yung anong uri ng hustisya. Anong uri ng hustisya? Kung anong karma din yan, makikita natin. Nako, dalawa. Tatlo ang lumapag sa'yo, no? So, we'll take that. Mukhang maraming ginawa sa'yo, no? Marami silang karma actually. Marami silang karma. Ang epekto sa kanila ngayon. Ano ang epekto sa kanila ngayon? Judgment in reverse. Parang hindi sila natuto. Anong epekto sa kanila ngayon? The Sun. Ang balik sa kanila, ang balik sa kanila sa haharapin. Ano ang future lesson sa kanila? Ano ang future lesson sa kanila? The Nine of Wands. At kunin na rin natin to sa mensahe protection para sa iyo, Gemini. Ten of Swords, rock to bottom ka rito, no? Then, kuha din tayo ng guidance.
para po kay Gemini Spirit Guide. Pa-support naman po ng Happy Angel Reading sa mga ating new subscriber. Don't forget to tap the notifications bell po kasi we also do live, no? Para ma-notified kayo at may chance po kayo mag-ask ng questions. At pa-like and hype na rin po sa inyong mga cellphone. At i-share ang ating video. Ayan. So, kuha tayo ng daily guidance para sa iyo kung kailan mo ba. Child. Oh. So, mamaya babasahin natin yan. And then, meron ka ring, ito yung gustong ipaalam sa'yo ng iyong soul, no? This is a soul journey kung saan ka dapat mag-focus. This is personal development din to, no? Where can I ask for more help in my life? So, bubuksan po natin itong planet sa ang inyong karma card. Maaring makakuha yan kung anong klase ng karma, kung anong klase ang ginawa nila sa'yo. No? Meron kang awareness, Mercury, nasa planet Mercury, communication sa salita, no? And then ang sign, Gemini. Mamaya explain ko yan, no? And then, ang house is in the 7th house. Your partners, sinaktan ka ng partners mo. This is your partner. It could be business partner o yung personal na, o sabihin natin, ex mo, no? Nakita dito, your partners daw. Yan yung one na isa pang nanakit sa'yo. So, sisimulan natin dito sa King of Wands. So, Gemini, kilala kang palabas dito eh. Ibig sabihin, madaling makisama. Sabihin din natin, laging puno ng fashion at magagandang idea. So, ang card na ito yung parang kumakatawan sa iyo ng natural na lakas at charisma. At ang apoy ng iyong determinations, no, Gemini? Pero ang mismong liwanag at tagumpay mo rito, yung parang naging dahilan yun kung bakit nagkaroon ng inggit sa iyong paligid, no? May isang taong makapangyarihan o control sa buhay mo. Pwedeng ex-partner, no? Kagaya na nakikita natin sa 7th house mo, may ex-partner tayong nakikita dito. Maaari rin isang dating kaibigan na itinuturing mong parang leader siya, no? Parang ate-atihan, parang kuya-kuyahan, no? Parang tinuturing mo siyang leader na hindi matanggap na mas umangat ka sa kanila. Do you get me? So, ang iyong ningning dito, yung para at saka kasipagan, ang gumising sa kanilang insecurity. No? Ito rason kung bakit sila naiinggit sa'yo at nagagalit at sinisiraan ka, kitang-kita, no? So, kung makikita mo rin dito, makikita mo kung sino-sino ang nananakit sa'yo dito. No? Sa pangalawa natin, andyan ang 5 of Cups, Knight of Swords, at King of Pentacles. This kung nakatiyaya, this could be your ex na isang Taurus, Capricorn, Virgo. No? So, hindi ko naman sinasabi na na basta you came here, ibig sabihin, Gemini, para sa iyo rin ang message na to, even though na wala kang kilalang King of Pentacles, but it's okay, kasi yung energy naman niya na kinukuha natin sa tao, no? O isang air sign din na Libra, Aquarius, Gemini, or the same, or this, no? Pero ang tanong natin dito, no? Eksaktong dito natin makikita yung sino-sino ang nanakit sa'yo, ang ex-partner mo. Kita rito, 5 of Cups, ito yung unang sakit at na nanggagaling sa isang dating karelasyon. Iniwang kanyang labis na nagsisisi. Sabihin natin, at labis na talagang it's hurt you so much, talagang broken-hearted ka. And you keep crying, no? You keep you keep crying sa natapon na oportunidad at emotions dito.
sometimes na siguro, he make you feel na you are not worth, no? At parang naiwan kang nagdadalamhati dito, no? Habang sinusubukan mong buuin ulit ang iyong sarili, talagang masakit to. And talagang nakita natin, this is also sadness. Nakapokus ka sa nawala. So, it could be also a friend na a close associate din ng Knight of Swords dito. Isang kaibigan na biglang nagbago o sabihin natin, nagbago rin yung the way he or she approach you o pakikitungo. Yan yung mabilis, mainit ang ulo, at walang habas kung magsalita, very rough magsalita, masakit magsalita, sabihin na natin, no? Bigla ka na lang niyang inaatake ng chismis. Ayan yung paninira at malulupit na husga ng hindi man lang na inaalam kung totoo ba. Di ba? Hindi ka man lang kinakausap yung panig mo, bigla ka na lang niyang buburatatan. Parang nakinig siya doon, o pinagsabihan ka na kagad without knowing your side, no? Yan yung kaibigan na dati mong binavalue. Do you have that on your mind? Pakisulat lang po. Ikwento nyo para ilabas nyo, para mag-heal na po kayo, no? At para magkaroon na po kayo ng peace of mind. Kasi ito po yung yan po yung purpose ko na ano sa inyo, no? Dahil malalaman nyo lahat. One way, ang step po na one way to heal yung pain na nararamdaman ninyo is to voice it out, no? Is to look at it again, no? And to analyze it. Ayan, kaya natin ginawa ito dahil maraming client ako na na ganyan, parang dumadaan sa sakit, no? Maski pagkatagal-tagal na. Hindi pa rin, sometimes hindi pa rin tayo makapagpatawad, no? Ayan. So, kung makikita nyo dito, meron ka rin family member, it could be relative, no? King of Pentacles in reverse, sabihin natin isa tong nakakatanda na tao na medyo mukhang pera, medyo gastador, no? O may kakayahan din na kamag-anak ninyo siguro to, na mata pobre. Ayan yung ini-small ka, walang bilib sa'yo. Ito rin yung sabihin nating kamag-anak na may kakayahan siyang parang maraming pera o ari-arian o ang status niya mataas para kontrolin na at abusuhin ka. Sa halip na suportahan ka, actually, pinararamdam niya sa'yo na kulang ka at ginamit ang pananalapi, no? O obligasyon sa pamilya para saktan ng iyong dignity. No? Nakukuha mo? Kilala mo na ba yan? Sige, sulat nyo lang. Pag-aanohan nyo lang yata yung gano'n, idurot nyo. No? Sumigaw ka ng malakas. That's one way to release. And then makikita mo naman din dito, may justice in reverse. At ito yung sabihin natin na naranasan mo ang matinding kawalan din. Naranasan mo ang unfairness, ang katarungan, parang kawalan ng katarungan dito sa justice in reverse. No? Hindi naging patas sa iyo ang mundo sa mga nakalipas na panahon na iniisip mo. Kumbaga, binaluktot nila ang katotohanan para ikaw ang lumabas na masama. Ngunit dinala ka ng Six of Cups dito na, no? Pabalik sa iyong nakaraan. May mga alaala at lumang tao mula sa iyong nakalipas na nagdulot sa iyo ng matinding trauma. Pero ito rin ang susi sa iyong paggaling, no? Kaya nga sabi ko, face it. Because that is that's one way. Yan ang isang step. So, ang mga taong ito yung pinagkakatiwalaan mo noong bata ka pa rin. O noong mga nakaraang taon, ang mismong nagbigay sa iyo ng sakit at hanggang ngayon ay bit-bit mo pa rin. So, do you have that on your mind? Kumbaga, nakasiksik pa rin yan. Kasi dapat ngayon
ang purpose ko is para tulungan kayong bunutin ang pinaka-root ng cause ng mga siguro naka-stagnant na diyan sa inyong mga puso, sa inyong lupa, sa inyong loob, no? My purpose to doing this is to pull it the root, ang pinaka-root niyan, ang pinakaugat, no? Para totally na mag-heal kayo. Kasi sometimes sumasakit ang loob natin sa isang tao na andiyan pa rin na minsan ang iiwasan na lang natin, no? Hindi na natin, lumipas na lang ang panahon, no? Pero ando doon pa rin ang root, hindi kasi wala kayong clarity, wala kayong enlightenment bakit nagkagano, walang closure ba? So ang dapat is talagang putulin, ay talagang hugutin ang pinakadulo, ang pinaka ugat, no? Parang pasuyan na tinanim, no? Andun nasira yung ugat kaya hindi umuusbong ang kaya dilaw-dilaw ang dahon ng inyong itinanim na na halaman, no? Kasi may bulok pala yung ugat. Do you get me po ba? Parang gano'n, no? So nakikita din natin na dito, may mga, yun nga, may mga, sabihin natin, may mga alaalang mula sa tao, mula sa nakalipas mo, na yan, tapos sabay pa yung recent past na sakit mo, pati yung current na sakit mo, no? Sama-sama sila, so dapat magbunot-bunot na. Ito rin yung mga taong pinagkakatiwalaan mo noong bata ka pa, noong nakaraang taon, ang mismong nagbibigay ng sugat sa'yo, hanggang ngayon, bit-bit mo pa rin, no? So, I told you, it's one way. This is, parang ito yung step din, no? So, ang 9 of Wands naman dito ito yung sabihin natin dahil sa sunod-sunod na pambabatas at pananakit ng ex, kaibigan, at pamilya, pumasok ka sa energy ng 9 of Wands. Pagod na pagod ka na rito, tignan mo Gemini, you're very resilient dito. Pilit mong pinagtatanggol ang sarili mo rin. Pilit mong binabantayan. You're guarding it sa mga tumitilik ka sa'yo dito, ang 9 of Wands. Kita mo pagkapagod mo sa how you are very affected in this situation, sa nangyayari sa'yo. Tignan mo yan, no? Talagang kinakalaban mo rin. No? Talagang hindi ka rin nagpapatalo. Bit-bit mo tong panundot mo, itong wands mo rito, no? Pero pagod na pagod ka. Pero you're very resilient here, Gemini. Laging nakataas ang iyong defense mechanism dito. Kumbaga, pakiramdam mo na kailangan mong maging alerto or always 24/7. Dahil natatakot ka na may panibagong atake o paninira na darating. So, nakatayo ka pa rin at lumalaban. Ngunit ang iyong katawan at kaluluwa ay sagad na sa pagod, no? So, pumunta ka rito, napunta kay sa Gemini, it's happened for its reasons, no? May mensahe, itong mensahe is para sa inyo po. So, ang 10 of Swords mo rito, ito ang pinakamatinding punto ng iyong karanasan, na rock to bottom ka, no? Siguro, it really resonates sa mga taong naghihinagpis ngayon, no? Na masakit ang loob. So, ang purpose po ng ginawa ko, nag-connect tayo, no? Ito para sa inyo. Ngayon. Ito yung ganap na betrayal din o pagtataksil, sabihin natin. Meron din mga third party, no? Kung bakit din kayo nasaktan. Rock to bottom, ibig sabihin, naranasan nyo na yung dati pa yan. Kasi ito na yung pinaka-end. 10 of Swords is the end. Ibig sabihin, lahat ng pananakit, naranasan nyo na. My goodness, no? Rock to bottom. So, alam mo, naranasan, grabing sakit yan. Ayan, naranasan mo ng betrayal. Ayan yung panlalait, panunutya. Ayan, kitang-kita natin dito. In emphasis, ang tatlong grupo ng rin, no? Ayan yung pagtataksil. Talagang para kang sinaksak sa likod ng paulit-ulit ng mga taong pinagkatiwalaan mo. So, naranasan mo na ang rock to bottom, no? Dito kung saang pakiramdam mo ay wala ka ng kukunan pa ng lakas dito. Kaya, ayan, napapunta ka rito sa Happy Angel Reading, no? Pero tandaan mo, itong 10 of Swords din ay nangangahulugan din na tapos na rin ang dilim. Wala nang ibababa pa ang sitwasyon at simula na ng iyong muling pagbangon.
You're gonna have a new beginning dito, na veteran ka na, hindi ka napapaloko. Yan ang kinaano, hindi ka napapayag. Napapaloko pa, kaya nagiging maingat ka rito, no? So, ang ating astrological planetary dito, no, insight dito, ang planet Mercury bilang ruling planet din, it's your ruling planet din, no, Gemini. Ang Mercury ang nagdadala ng sa ano na to, sa pagbasa na to, no? Ang Mercury ang nagdadala ng napakaraming isipin, no? Many thoughts at mga salita, many words, no? So, nagkakaroon ka ng heightened awareness o matinding kamalayan sa nangyayari sa paligid mo, no? Subalit ang labis na communications at chismis mula sa iba ang naging sanhi din ng gulo at emotional fluctuations sa buhay mo. Nakukuha niyo po ba? Yan, pegi naman ng like and hype. This is napakaganda, no? This is a free healing reading po sa inyo, no? So, ang zodiac sign, we have here Gemini, and this is you, ang iyong sariling sign. Talagang kinikilabutan ako. So, ang iyong sariling sign ang nagbibigay sa iyo ng kakayahan din magproseso ng informations. No? Ito yung mga informations to explain. Kailangan mong gamitin ang iyong talento, no, Gemini? Sa malinaw na communications, no? To clear things out, no? To clear things, no? To show the truth. Para malaman mo din nila on what is the real deal here. Para patuloy na magkaroon ng linaw, no? Ang katotohanan at tuluyang may pahayag mo rin ang iyong sarili mula sa mga maling akala ng iba dito, no? So, andito ang house placement mo na nasa 7th house. Ang usapin ay nakatuon sa 7th house. So, ang bahay, partnership, balance, at cooperations dito, eksaktong naganap ang lamat sa iyong mga commitment sa ex-partner at malapit na pakikipag-ugnayan sa ibang tao. No? Ayan, kita mo, balance, cooperation, partners. Nasa 7th house. So, kailangan mong ibalik ang balanse mo, no? At maging maingat ka kung kanino ka muli makikipag-cooperate, no? Ayan, whether sa career ba yan, sa work, or sa persons, no? Ngayon, what your soul wants you to know dito, where to ask for help, ang sabi. So, ito ang mensahe sa'yo from your soul, message ng soul mo. Until we can receive with an open heart, ayan yung sinasabi ko, no, kailangan receive nyo to in an open heart. We are never really giving with an open heart. When we attach judgment to receiving help, we knowingly, unknowingly attach judgment to giving help. No? So, message, at ang nais ipaalala sa iyo ng iyong kaluluwa na lahat ng sakit, or sabihin din natin na lahat ng sakit na naranasan mo mula sa iyong ex, kaibigan at pamilya ay hindi mo nakasalanan. Huwag mong bitbitin ang kasalanan at inggit ng ibang tao. Kumbaga, ang iyong lakas dito ang nagmula sa iyo ng panloob ng katotohanan at oras na para bitawan ang mga taong hindi nagpapadala ng kapayapaan sa iyo at ng peace. No? Mag-detox ka ng friendship mo. Mag-detox ka ng spasyo mo. So, where to ask help daw? Maghanap ng tulong sa mga neutral professional na plataforma tulad ng counseling, kagaya nito, spiritual mentorship, o sa pamamagitan ng pagtataguyod ng malusog na boundaries din, no, sa tulong ng iyong tunay na support system. Huwag nang humingi ng tulong o katarungan sa mga taong mismong sumira sa iyo. Don't ask validations to them, no? Andito ako, yan, we could give you advice. Manood ka lang ng mga raming video, yan, may enlight ka na. Matatanggal din ang sakit mo, no? Kasi magkakaroon ka ng clarity, may empower ka. Ngayon, no? Pinapagawa sa'yo
Manghingi ka ng tulong at dalawang kamay mong abutin. I-receive mo ito with your open heart. Hindi ka hinaan ng paghingi ng tulong, no? So today mantra mo, I ask for what I want and I'm open to receiving it. Nakukuha nyo? So ang today mantra mo is sabihin nyo to, I ask for what I want and I'm open to receiving it. Ayun. So kailangan matuto ka rin. Yun nga balance. Matuto ka rin magbigay. Matuto ka rin tumanggap. That is balance. Hindi lang ikaw ang bigay ng bigay. You need to receive too. No? You need to learn the two values. No? Naintindihan niyo po? Ayan. English si Mamshi ha. Ayan. So, ang daily guidance sa'yo, no, kung kinakausap ka o child, naiiyak ako. Ang bait ni Lord, no? Talagang ano, child, you are deeply about children and they readily respond to your love. All children, including your own inner child, require love, affections, and attentions. We can clear and open your heart and schedule for that you can give more time and energy to the children who need you. Ulitin ko nga. So you care, sabi nga nun, child, you care deeply about children and they readily respond to your love. All children, including your own inner child, yung sariling inner child mo, require love, affections, and attentions. We can clear and open your heart and schedule so that you can give more time and energy to children who need you. So, ang card para sa yung araw na gabay, ang child na nag-aanyaya, ito yung panibagong sibula mo. Purong inosensya at healing para sa iyong inner child. Protektahan mo ang iyong sarili, no? Tulad ng pagprotekta mo sa isang bata. So, yakapin mo ang bagong mong kabanata, ibig sabihin. Child, kasi may panibago ka step by step, no? Parang infant, parang ganon, no? So, protektahan mo ang iyong sarili tulad ng pagprotekta mo sa isang bata. Yakapin mo ang bagong kabanata ng iyong buhay dito ng may pag-asa, no? At saka curiosity. At walang bitbit na galit mula sa nakaraan. So, magsimula ka ulit ng magaan at malaya, Gemini. Ayan. So, sana mag-heal ka na, no? And God bless you. Pa-support po ang ating channel. Pa-like and hype naman po dyan. At i-share na rin po ang ating video. At mag-comment po kayo, no? At sana po is patuloy nyo po panoorin ang ating mga timeless video po, no? Maraming salamat and God bless you, Gemini.